Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Now let's talk about the RAAS system, or the renin-angiotensin-aldosterone system. Anyway, this note is part of our digital notes for anatomy and physiology. If you want to avail this for less than 100 pesos, message nyo lang kami sa Instagram, nursinotes.faye. So yung RAAS system natin is a compensatory mechanism. Pag sinabi natin compensatory mechanism, ito yung attempt ng body natin na ibalik sa normal yung abnormal na nangyayari sa body natin. And si RAAS system, nangyayari siya kapag meron tayong low blood pressure. So ano ba yung pinaka-goal ng RAAS system? That is to increase the blood pressure of the body. So dito, isa-isahin natin kung ano ba yung process na nangyayari para mapataas yung blood pressure ng katawan natin. Don't worry guys, if you avail this, nandito naman yung process niya. I-explain ko lang siya sa mas madaling paraan. Let the name help you, renin-angiotensin-aldosterone system, sunod-sunod na ganyan lamang yung mangyayari sa process na to. First, kapag bumaba yung blood pressure natin, nasisense yun ni kidney and magre-release siya ng renin. Si renin ay isang enzyme at ang function niya ay i-convert si angiotensinogen from the liver na maging angiotensin 1. Keep in mind guys na si angiotensin 1, hindi pa siya nagpa-function. Kailangan niya muna maging angiotensin 2 para magawa niyang mapataas yung blood pressure natin. Mangyayari lang yon sa tulong ni ACE. ACE stands for angiotensin converting enzyme. At galing siya kay lungs. Ngayon na naging angiotensin 2 na siya, pag-usapan natin yung nagiging function nito. Again, nandito siya sa notes natin. Unang-una dito, vasoconstriction. Diba kapag sumisikip yung blood vessel natin, tumataas yung blood pressure natin. It says here, angiotensin 2 causes blood vessels to constrict, increasing blood pressure. Second function, aldosterone release. So si angiotensin 2, ini-stimulate niya yung adrenal glands natin na mag-release ng aldosterone. Dito malalaman natin yung action ni aldosterone. Another function ni angiotensin 2, ADH release, antidiuretic hormone. Diba from the word itself, antidiuretic hormone, anti-ihi. So pinipigilan niyang mag-release ng urine yung body natin para mas makonserve pa ng body natin yung water. Lastly, thirst. It increases thirst to promote fluid intake. Dito, pinapagana niya din yung thirst reflex natin para uminom pa tayo ng maraming tubig, hence tumaas yung blood pressure natin. Now for aldosterone action, remember this guys, huwag nyo ito tatanggalin sa isip nyo kasi dadalhin nyo ito hanggang board exam. Sodium and water reabsorption. Si aldosterone, nag-a-act siya sa kidneys natin na pataasin yung sodium and water reabsorption which helps to increase blood volume and pressure. Bukod dito sa sodium and water guys, tatandaan nyo rin si potassium. Kung pinapataas niya si sodium and water, pinapababa naman niya si potassium. Kaya nakalagay dito, potassium excretion. So, para mas matandaan ko siya guys, ganito yung iniisip ko tuwing na mention si aldosterone. Aldosterone loves sodium and water but hates potassium. Sorry sa sulat ko, but aldosterone loves sodium and water but hates potassium. Again, in a nutshell, si aldosterone, ini-increase niya yung sodium and water but pinapababa niya si potassium. So, yung negative feedback dito, kapag tumaas na yung blood pressure natin and yung water sa katawan natin, mag-i-inhibit na yung release ng renin. Kasi nga, di ba, si renin yung nagko-convert ng angiotensinogen to angiotensin 1. Hence, hindi rin naabot sa point na magiging angiotensin 2, thereby regulating the system. So, parang balance-balance lang siya. So, yung inisa-isa natin dito kanina, ito lang siya. Ito, angiotensin 2. I-stimulate niya si adrenal gland na mag-release ng aldosterone na pag-usapan natin dito kanina, reabsorption of sodium and water. Another function ni angiotensin 2, mag-vasoconstriction. I hope you learned from this video. If you do, please subscribe. And if you have any questions, suggestions, comment it down below.